pagkakataong itong ibinabahagi niya, ay mensaheng nagmumula sa puso, sa kaibuturan ng puso ng Diyos, ang lalim. Sa kailaliman ng puso ng Diyos. Sinasabi niya sa atin, narinig natin sa tatlo natin, sa lahat ng pagbasa natin ngayon, mula sa unang pagbasa kay Ezekiel, at narinig din natin yung ating salmo, ang Panginoon ang aking pastol. Amen. Yung ating pangalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, narinig natin doon ng Diyos Ama nagpapastol sa sambayanan. Amen. At syempre sa ating ebanghelyo, narinig natin kung paano ang Diyos mismo, si Kristo mismo, ay gumamit sa figure ng pastol na siyang nangangalaga sa sanlibutan, nangangalaga sa ating lahat. Amen. Kaya mga tupa ng Diyos, nagagalak pa tayo. Amen? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Glory to God! Pero mga kapatid, kung babalikan natin yung figure ng pastol sa Biblia, yung paggamit ni Kristo sa imahe ng isang pastol, kung titingnan natin ito, nakikita natin yung pagmamahal ng pastol sa kanyang mga tupa. Pero sa kultura ng mga Hudyo noong panahon ni Kristo, ang mga pastol ay isa sa pinakamahihirap na mga kabilang sa sambayanan ng Israel. Sila yung isa sa mga marginalized, kumbaga, no? Nasa margins ng society. At syempre, yung society o yung ano nga ba yung sambayanan? Yung sambayanan, pangit ang image ng mga pastol. Narinig nyo na ba ito? Amen. Na nung panahon ni Jesus, pangit ang image ng mga pastol. Pangit. Pag tinanong ka, anong trabaho ng tatay mo nung panahon ni Jesus? Anong trabaho ng tatay mo? Pastol po. Ew, anak ng pastol. Kung maaalala natin, nung ipinanganak si Jesus, isa sa mga unang pumunta at dumalo sa lugar kung saan siya pinanganak ay mga Pastol. pastol. At muli ginagamit ni Jesus ngayon ang imahe ng isang pastol. Pero nung panahon ni Jesus po, ang mga pastol ay kabilang sa mga kinaiinasan ng mga tao. Pagka-pastol ka, wala kang kwenta sa sambayanan. Wala. Bakit? Dahil nung panahon ni Jesus, yung mga pastol ay yung mga tao na walang sarili lupain. Walang sariling lupain yung mga pastol. Kung kaya't yung mga pinapastol nilang mga tupa, dadalhin nila sa mga lugar para kumain ng damo, pero hindi kanila yung lupain. Kaya na lamang yung mga tao noon, nagagalit sila sa mga pastol. Yung mga pastol ay mga mahihirap noong panahon na yun. So ganun na lamang kahirap yung buhay ng mga pastol. Ngayon si Jesus, iniaangat niya ang dignidad ng mga pastol. At tigit pa roon, ang ginamit niyang pagpapaliwanag kung ano at sino ang Diyos ay ang imahe ng kinaiinisahan ng mga tao. Ang imahe ng isang pastol. Sinasabi ko yung imahe ng isang hampas lupang pastol. Jesus makes use of the image of a shepherd which is hated in his society. Now, Jesus changes that image and turns that image into a divine image. Amen? Amen. Pagpapaliwanag niya na ang Diyos ay parang pastol na nag-aaruga at nagmamahal sa kanyang mga tupa.
Tingnan mo ang mga tupang nakapaligid sa'yo ngayon. Ayan. Tupa bang natutulog na? Tupang inaantok? Tupang nagugutom? Tupang tingang sa pag-ibig? Tupang naghahangad ng makakasama? Oh, tupang nangungulila sa pag-ibig ng Diyos? Amen. Amen? Amen. One way or another, my dear friends, we are sheep longing for love. Amen. We are all sheep looking for people to care for us. Amen. Amen? Amen. Now we know about the figure of the shepherd. The one who takes care of the sheep. Yung nag-aaruga sa mga tupa. Ngayon, puntahan naman natin ngayon yung imaheng ginamit ni Jesus sa kanyang pagkukwento tungkol sa katapusan. Ang tawag dito sa teologo, ng mga teologo ay kwento ng patungkol sa katapusan o yung muling pagbabalik ng Panginoon. Ang ginamit ngayon na figure ni Jesus ay ano? Pagkukumpara sa mga tupa at Kambing. mga kambing. Meh. So, ayun, nandun na pala yung kambing. Nakatingin ako dito sa kabilang screen. So, titignan natin yung kambing. Bakit ngayon ang ginamit ni Jesus na figure ay figure ng tupa at kambing? So, magandang i-analyze natin bakit. So, alam na natin, no, yung figure ng shepherd. Ngayon, bababa tayo doon sa mga tupa at kambing, the sheep and the goats. Now, the clear difference is this. I would like to start by describing what a goat is. Ano ang kambing, no? Yung mga kambing po, ang mga kambing, paki-translate po ha. Kindly translate it into English or in Dutch if needed. So, okay na? Fight. Now, the image of a goat is significantly used by Jesus because of this reason. Goats by nature, kalikasan ng mga kambing. No? Hindi bahagi ng kalikasan ng mga kambing ang sumama sa iba pang mga kambing. Makasarili. By nature, goats are not dependent on the herd. Yung tinatawag na grupo ng mga kambing. Walang ganon. Ang mga goats, very individualistic. Yeah. Kung sa tao pa, siguro sinasabi ni Jesus, yung mga kambing, ito yung mga lumalayo. I can live on my own. Kaya ko mabuhay mag-isa. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Kaya ko yan. I don't need you. I don't need you. Churba ka. I don't need you. Makasarili. So yun yung image ng goat. The image of the goat symbolically refers to someone who drifts away. Simbolo ito ng isang tao na lumalayo. Individualistic, self-centered. Amen. Yeah. Lagi na lang ako pa rin. That's a goat. That's a goat. Okay? That's a goat. Now, if we go to the sheep, puntahan naman natin ang mga tupa. Maamo. Ayan ang mga tupa nakatingin sa inyo. Maamong kordero. In contrast, if we're talking about the sheep, they cannot live alone. Yeah. They're always dependent on the flock. So it's very important for the sheep to live in a community. Yeah. Amen.
It's very important for a sheep to be included in a group, in a community. Thus, she is inclusive. Kumbaga, nakikiisa. Laging nakikiisa. She longs to be one with the other. Amen. Now you can see the difference. A goat And a sheep. who loves to be alone, who drifts away, and a sheep who wants to be with the other and longs to be with the other. Amen. Ngayon ang tanong, the big question is, tupa ka ba? O kami? Tupa! Ako ay tupa. Ay, Tupa! bakit anak ng tupa? Son of the sheep, Father. Daughter of the sheep, Father. So, this contrast perhaps was also used by Jesus. The sheep and the goat. These are symbolic. First of all, the goats were symbolic of people who drifts away from God. Amen. People who drifts away from their neighbors. People who drifts away from his inner calling, her inner calling, to respond to God's love. On the other hand, the sheep refers to one who longs to be part of the other. Refers to one who longs to share oneself to the other. To share it to the hungry. Yan, nagbububo na siya, parang Bayan Corf. Yan. To share to the hungry. Sa mga nagugutom. Kaya nga, yung sinasabi ni Jesus, what Jesus said precisely in the gospel reading that we've read today is this. One of the first things that he said, when you saw me hungry, did you feed me? Una, ang ibig sabihin ni Jesus dito, literal na nagugutom, binigyan mo ba ng makakain? Pangalawa, meron ding mga pusong nagugutom at nauuhaw. Meron ding mga kaluluwang nagugutom at nauuhaw. So, the first point of the gospel reading, when Jesus said, the hungry and those who are thirsty. When Jesus was saying this, first he was talking about those who are literally hungry and those who are literally thirsty, in thirst. Pangalawa, sinasabi ni Jesus ay yung mga nauuhaw at nagugutom, ang mga puso at kaluluwa. Father, may nagugutom na kaluluwa. This is the most difficult. It's very easy, my dear friends, to look for people who are physically poor, physically hungry, and physically in thirst. It's very easy. Di ba? May pakadaling maghanap nun. Pero paano mo hahanapin yung mga nauuhaw ang puso, yung mga nagugutom ang puso sa pagmamahal, sa pag-aaruga, yung mga nagugutom ang kaluluwa, yung mga nauuhaw ang kaluluwa. How are you going to look for those people? Now, before I started, I told you the language of the heart. Amen. So it's also a challenge for us to open ourselves, buksan ang ating mga sarili, at makinig sa lengguwahe ng puso. Minsan hindi mo kailangan makita ang gutom at pagkauhaw ng tao. Yeah. Minsan kailangan mo lang Tingnan mo ang inner maramdaman. nila. Praise God. Amen. Sometimes you don't necessarily have to see the hunger and thirst that is with a person, but you simply have to feel it. Amen. Amen? Amen.